Oh, okay Ayan, na po. my guys. Ayan. Kamusta na kayong lahat? Ay, kamusta ka na? Tita Weng, Po. para kang taga Baguio, Rosy Chick ka. Oh, talaga. Ganda nga Nato oh. Mhm. Kamusta na kayo? Masaya kami ngayon. Kasama ka. Oo, talaga. Hello, everyone. Okay po, let's pray po. Okay, Lord, Father God, salamat po sa gabing ito, Ama, na nagsama-sama po ang mga magkakapatid. Kami magkakapatid upang ilapit po sa inyo ang aming prayer provisions, prayer requests, at although may mga personal prayers po kami, Ama, nandito po kami para ilapit yung mga common, yung mga aming hinihiling po sa aming mga prayer warriors na ilapit po sa inyo. At I-bless niyo po si Bro Edwin Bahita sa kanyang exhortation. Bless niyo po ang Pakita family sa kanilang pagpapagamit sa inyong gawain, Ama. At bigyan niyo po siya ng wisdom regarding, Ama, sa kanyang i-exhort ngayong araw, ngayong gabi. At dinadalangin din po namin, Ama, yung mga kapatid po namin na wala pa dito, na may makaabot po, nasaan man sila ngayon, nasa biyahe, may pong ibang pinagkakabalahan. I-bless niyo po sila ng oras sa pagkakataon upang makadalo sa aming prayer meeting. Salamat po, Ama. We pray in Jesus' name. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Good evening, Good bro. evening po, Kuya Edwin. Good evening po, kuya. Thank you Medyo po. malinaw po ba yung ano ko, yung sobrang dami ng aking ginagawa. Pero I'm sure may ano ko rin naman ng maayos to dahil si Lord ang bahala diyan. Ang pag-aaralan po natin ngayon, ang topic po natin ngayon ay about sa parable, sa one of the parable of Jesus Christ, and it's called unfruitful fig tree. And this is basically about spiritual fruit para sa atin hanggat noon pati doon. And there are three lessons that we can learn from this parable. First one is gusto ng Panginoon Diyos para sa atin na makita ang ating spiritual fruit sa ating sarili. Yan po ang unang lesson na natin matututunan na hinahanap ng Panginoon sa atin. Oh, ba't nagkakaganon? Screen sharing. Hello po? Parang naglolo ko yung connection. Naririnig ka naman, kuya. Okay naman po. Kasi parang nagbago yung screen ko. May nag-appear. Tinare lang po yung Bible verse, Tita Edwin. Yan. Okay. Okay, sa verse 6 po, sa chapter 13 ng Book of Luke, basahin ko po sa inyo. A man had a fig tree growing in his vineyard, and he went to look for a fruit on it, but did not find any. Ang pinapatungkol po itong fig tree na ito ay sa nation of Israel nung panahon ng si Jesus Christ ay nandito sa lupa. At dinidescribe din dito ang mga Jewish na God's people, God's chosen people, ang mga Jews. And then, ang Israel po is carefully planted in God's vineyard. At ang vineyard po na yan po yung vineyard. Ang vineyard po na yan ay si Lord God. Kaya ito pong Jews, Israel nation is carefully planted in God's vineyard. Cultivated by prophet, priest, and Lord Himself, si Jesus Christ, nung nandito siya, nung bumaba siya dito sa lupa, nagsa katawan tao.
At doon po ay nangangaral sila, ang kanyang disciple, at si Jesus Christ mismo. Nangangaral sila ng katotohanan at upang ipakilala at subalit wala pong naniwala kay Jesus Christ na siya ang Messiah. Si John the Baptist, si Jesus Christ, they go all around the Israel nation para mangaral ng mag-preach, para mag-preach po. Ang mga tao po ay maring only a few people believes in them. But most of them, they are just curious. They listen, but they don't accept. They didn't accept Jesus Christ as Messiah. They listen, they are just curious. Like, for example, yung mga yung pagpunta niya sa nung mag-feed siya ng 5,000 people, which is including the children and women, is more than 5,000, maybe 10,000 to 15,000. Most of them, they don't believe him. They are there just curiosity because mga ginagawa niya na himala, pagpapagaling ng mga may sakit, pagbuhay ng patay, at yung lahat ng mga himala na ginawa ni Jesus Christ. Doon lang kaya maraming tao na sumusunod sa kanya. Pero hindi po sila naniniwala sa kanya. Especially yung mga Pharisees. Kaya sila po yung mga unfruitful fig tree. Wala silang, kahit na hindi sila iniwala, wala silang relationship with God. And on top of that, ang mga taong ito ay nireject pa nila si Christ. Nireject nila at plinanplan nila na patayin ito. Kaya si God sa verse 7 po, kaya so he said to the man who took care of the vineyard, for 3 years now I've been coming to look for fruit on this fig tree and haven't found any. Cut it down. Why should it use up the soil? Kaya wala siyang, parang nauubos na yung limit niya. Kasi ang Panginoon Diyos ay may rights, may karapatan din ang Panginoon Diyos na i-judge tayo or anything na gawin niya sa atin. Dahil tayo po ay nagmula sa Kanya. Siya lang ang nagbuo sa atin. Siya lang ang nag-produce sa bawat isa. Kaya may karapatan din siyang kunin ito. Kaya sinabi niya dito, cut it down. Why should it use up the soil? Dahil nga po itong mga tao nito ay wala po silang fruit. Hindi po sila namumunga. Hindi po sila, kumbaga, hindi po sila namumunga ng kabutihan. Hindi sila naniniwala sa katotohanan. Hindi nila pinaniniwalaan si Christ. Kaya ganun po ang sitwasyon nila. At sinabi po dito, why should it use up soil? Nananatili sila, itong fig tree na to, ay nakatanim sa sa isang mayaman o isang very healthy soil ang Israel, nation of Israel. Dahil yan po ang God-chosen people. Ang
ang bansa ng Panginoon Diyos. Yan po ang kanyang, kaya sinabi niya top, and at the same time ang mga Jewish po, kahit na anong ginawa ni Christ, ni John the Baptist at ng mga ibang apostles, ay ganun pa rin. Hindi pa rin sila namumunga. Hindi sila nagkakaroon ng yung fruit of the Spirit. Kaya sinabi ng Panginoon Diyos, cut it down. At sa panahon din po ay noon, panahon ni Jesus Christ, nung siya ay nagpipreach dito sa lupa. Pero sa panahon po natin, ikukumpara po natin to sa time natin ngayon, today, today we are the Christians and we are the fig tree. Tayo po yung fig tree ngayon. And Christians should produce spiritual fruit. Tayo po yun. At yan po ay sinasabi sa John 15:16. Hindi ko na po bubuklatin pa. Pero John 15:16 po, yan po sinasabi niya, na kailangan nakagpo-produce po tayo sa time natin ngayon as a Christian. Nagkakaroon po tayo ng fruit, ng spiritual fruit. Ito yung spiritual fruit. Para mas maliwanagan po natin. Kung titingnan po natin sa Galatians 5, verse 22 and 23. Balik lang po, babasahin ko po. Galatians 5. Ito po, babasahin ko po sa inyo ang Galatians 5, verse 22 and 23. At ito po ang nagpapaliwanag kung ano yung fruit of the Spirit. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ayan po ang fruit of the Spirit na dapat tayo as a Christian today, dapat po yan ay ang Holy Spirit po natin ay dapat po yan ay nagkakaroon tayo sa ating sarili. Nabubuo po yan. At yan po ang ating isinasapamuhay sa araw-araw upang mas lalo po tayong mapalapit sa Panginoon Diyos. Kung tayo po ay namumuhay na puno-puno tayo ng fruit of the Spirit sa ating sarili, yung pong ari po natin yung magamit para sa ating kapwa mananampalataya, sa ating mga kapatid, maipakita po natin sa kanila yan at mas lalo po tayong lumago. At maaari rin po natin gamitin ito, ang fruit of the Spirit, sa mga taong mga makakasalanan or unbelievers. Kasi pwede po natin silang mag-guide or ma-teach po natin sila ng tama upang maalis sila sa maling gawa at mapalapit sila sa Panginoon Diyos. Kaya nararapat lang po tayo na magkaroon tayo ng lumago ang ating fruit of the Spirit sa ating sarili. Ngayon, kung pipiliin po natin na sumunod sa Panginoon Diyos, kay Yesu Cristo, ang ating pong fruit of the Spirit ay yan po ay lalago ng lalago at yan po ang magiging isang pagharap natin sa Panginoon Diyos
Pagdating ng judgment, ay nating maaring pagmumuhan. Although in God's mercy ang ating salvation, pero wala naman yung fruit of the spirits at namumuhay tayo sa lahat ng kasalanan, medyo mahihirapan po tayo sa God's mercy. Kailangan din po at the same time naglilingkod tayo sa Kanya bilang maging anak ng Panginoon Diyos. Ang pangalawa po nating matututunan dito is, ito. God has the right to judge you. Kung wala po tayong, kaya sinabi niya po dito na cut it down sa verse 7. Pinapuputol na niya ng Panginoon Diyos. At sinagot siya ng the man replied, leave it alone for 1 more year, and I'll dig around it and fertilize it. Ang caretaker po dito ay si Jesus Christ. At siya, kaya pinapakita po dito na si Jesus Christ ay very merciful. Dahil hinihiling niya sa Panginoon Diyos, na give them a chance. Give them 1 more year. Na maari itong magbago. Maari silang sumunod, ang mga Jewish people ay maaring sumunod sa Kanya. Maaring maniwala sa Kanya na siya ang Misaya. Kaya hiniling niya yon sa Panginoon Diyos, sa Diyos Ama. Leave it alone for 1 more year. At i-cultivate niya. Kukultivate niya ang puno ng fig tree. Around the fig tree, hukayin niya yan, ni Jesus Christ, at lalagyan niya ng fertilizer. Yung paghuhukay niya na yan, yung paggagawin niyang, kung isipin po natin yung sinabi niya na I'll dig around it. Huhukayin niya po yung paligid, yan po yung mga maaring binibigay sa atin ng Panginoon Diyos. Yesu Kristo, yung mga pagsubok, yung isang paghukay niya, maaring yan yung pagsubok para matuto tayo lumapit sa Kanya. Maari yung pangalawang paghukay niya, maaring yan yung sa ating health. Susubukan niya yung ating health. At very common naman po na kapag tayo ay nakakaramdam ng sakit, o tayo ay nasa ospital, or whatever happened to us ng mga emergency, laging sinabi natin ang humihingi tayo ng tulong kay Lord. Humihingi tayo ng kagalingan sa Panginoon Diyos. Kaya yan, maaring yung pangatlong dig niya, maaring sa pamilya natin, yung pang-apat, yung pang-5, lahat po yan ay yung mga pagsubok na ibinibigay sa atin ng Panginoon Diyos. Kaya po tayo binibigyan niyang pagsubok na yan. Dahil mahal po tayo ng Panginoon Diyos. Ganon niya tayo kamahal. Kaya nga, humiling siya sa Diyos Ama na bigyan pa ng 1 taon. Na maaring mamunga dahil i-cultivate niya at ipipilterize, lalagyan niyang fertilizer. Yan po yun. Kaya binibigyan niya tayo ng Panginoon Diyos ng mga problema, mga suliranin. Kasi
para mas lalo po tayong lumapit sa Kanya at maniwala sa Kanya, kay Christ. Kaya masasabi po natin na si Jesucristo, ganyan po niya tayo kamahal. Lahat po ng gaginawa niya. Iniwan niya, umalis siya sa heaven, bumaba siya sa lupa, pinako siya sa cross, pinahirapan siya, pinako siya sa cross. Yun po ang paghihirap niya para lang sa atin, para lang tubusin lahat ng ating pagkakamali, tubusin lahat ng ating mga kasalanan. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon Jesus. At dito po, at sinabi po niya, and I'll dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down. Pinapatungkol po ito sa, yun yung sinabi ko kanina, daron tayo kamahal ng Panginoon Diyos. Lahat ng paraan ay ginagawa niya, ginagagawin niya upang maligtas tayo. Pero, sa sinabi niya po ito, dito na, if not, then cut it down. Parang pinasabi po dito, parang pinapatungkol po dito na yan na yung judgment para sa nation of Israel, sa mga Jewish people na hindi naniniwala. At sa ating panahon ngayon, yan po yung judgment. Kasi hindi po natin masabi na baka bukas makalawa dahil kung tayo po ay hindi namumunga ng fruit of the Spirit, wala po tayong ginagawa para sumunod sa Panginoong Hesus. Lahat po ang ating ginagawa ay opposite sa kanyang kagustuhan, sa kanyang kabutihan. Lahat po natin ginagawa ay puro kasalanan. Yan po maaari ang ating judgment na maaari na niya tayong kunin sa mundong ito. Baka bukas makalawa. Sabi nga niya, give them 1 more year. Yung 1 more year, noong panahon na yon, sa panahon po natin, sobra-sobra na po yun. Hindi lang yun 1 year. Kaya anytime po, pwede niya po tayong kunin. At yan po yung judge na sinasabi ko dito sa God has the right to judge you. Putulin ka na, cut it down. Because you are using the fig tree. Hindi ka namumunga ng fruit of the Spirit. At bilang isang Christian po, tayo po ay nare-recognize by the evidence of fruit of the Spirit in our life, inside us. Kaya makikita po ang isang Kristiyano kung nakikipag-usap sa ibang tao, sa kanyang pananalita, sa kanyang paggalaw, sa kanyang pag-iisip, diyan po natin nare-recognize na isa kang tunay na Kristiyano. Pero kung hindi ka totally na namumuhay ang fruit of the Spirit sa iyong sarili, pero idagdag ko, singit ko po to. Ang fruit of the Spirit po na yan ay hindi natin magagawa ng sarili lang natin. Ito po ay sa tulong ng Holy Spirit para makamtan po natin yan, para magkaroon po tayo niya sa ating sarili, sa ating puso ng fruit of the Spirit. Kung tayo lang po mag-isa, ay hindi po natin kayang gawin yan. Hindi po natin kayang ma-achieve yan, magkaroon tayo niya.
Kaya sa Matthew 7:16 to 20 po sinasabi diyan, you will be recognized by their fruit. You will recognize dito po sa Matthew 7:16 to 20. Ngayon, matanong ko po, sino po bang may kasalanan dito sa fig tree na hindi namumunga, na nasa vineyard na hindi namumunga? Hindi naman po ang owner ng vineyard. Hindi siya ang may kasalanan, ba't hindi namumunga yung fig tree? Hindi rin po ang caretaker, dahil ginagawa niya lahat pero hindi pa rin namunga. Kaya ang may kasalanan po dito ay yung tree itself, yung fig tree itself. At yun po ay kung sa atin po, yan po ay tayo mismo, sarili po natin. Yan po ang may kasalanan yan. Bakit hindi siya namumunga? Kagaya ko po, ako po, sarili ko po. Kung hindi po ako namumunga, hindi po ako nagkakaroon ng fruit of the Spirit, nobody should blame except me. Kaya po, dito po sa ito, at didagdag ko po dito sa sinabi ng Panginoong Jesus, leave it alone for 1 more year. So, nagmamakaawa po siya. Humihingi siya ng another year, another chance. Ng pangalawang pagkakataon, gusto niyang bigyan ng panibagong pagkakataon ang bawat isa. Gusto niya tayong bigyan ng pagkakataon. Kung tayo man ay nalilihis o nagkakasala, binibigyan tayo ng Panginoon Diyos ng panibagong pagkakataon. Ganyan po kamaawain ang ating Panginoon Diyos. Kagaya po ng ginawa niya kung natatandaan niyo po si Jonah, dito nung inatasan siya ng Panginoong Diyos na Jesucristo na pumunta sa Nineveh upang mag-preach. Pero ano po ang ginawa niya? Hindi po siya pumunta doon. Nagtago po siya. Sumakay po siya ng bangka para mapalayo siya. Hindi po niya sinunod. Ano po niya ng Panginoong Jesus? Pinalulun siya sa isang malaking isda at nag-stay siya doon for 3 days. Pero binigyan siya ng second chance ng Panginoon Diyos. Binigyan siya ng second chance. Iniluwa uli siya sa pasigan. At yan po ay makikita natin sa Jonah 3, verse 3, chapter 3, verse 1. Nung dito po sa Bible, napakarami po chance dito na binigyan niya. Kagaya po si John, si Peter po, nung dinigay niya si Jesus Christ ng 3 times, binigyan siya ng second chance ng Panginoong Jesus nung tinanong siya ni Jesus Christ after ng resurrection niya. Tinanong siya kung mahal ni Peter si Jesus. 3 times po yun na tinanong niya. At yan po ay makikita po natin sa John 21 verse 15 to 17. So si John, binigyan niya rin ng second chance. Pati si Mark, binigyan niya ng second chance nung hindi siya sumangat pagpipreach.
At si Saul, binigyan niya rin po yan ng second chance. Dahil si Saul, siya po yung chief of persecutor ng nung una. Tapos hanggang binigyan siya ng pangniwala, siya ang kumikitil sa mga Christian people na sumusunod kay Jesus Christ. Pero sa second chance na binigay sa kanya ng Jesus Christ, ginawa po siyang si Paul at siya po ang nanguna sa pagmi-ministry. Tayo po, kaya ganun po tayo kamahal ng Panginoon Diyos. Parati po tayo bigyan ng chance, hindi lang second chance, maaring 3, 5, 10, 100 chance, 1,000 chance na ibinibigay sa ating Panginoon Diyos. Kung i-share ko nga po sa inyo sana, gusto nga, ang nangyari dito sa isang aking best friend dito sa Dubai. Binigyan din po siya, ito po ay totoo, na binigyan siya ng Panginoon Diyos ng second chance. Dahil one time po, nagkaroon na heart attack po siya. Maswerte lang at may isang tao or talagang itinalaga ng Panginoon Diyos yung isang tao na yon na bumalik doon sa lugar na yon. Sa kantin po yun eh. Yung isang tao na bumalik sa lugar at nakita siya sa nangyayari sa kanya. So naitawag kaagad ng ambulance, na-report at nadalagad sa hospital. So in short, gumaling po ito, kaibigan ko na to. Kumpare ko po to, yung anak niya, inaanak ko dito sa Dubai. So in short, gumaling po siya. At yan po ang sinasabi rin niya na second chance na binigay sa kanya ng Panginoon Diyos. At awa po ng Panginoon Diyos, tinuruan po siya at ngayon po ay isa na siyang inalis na po lahat ng kanyang mga vices and everything na hindi nararapat. Inalis na po niya lahat. At ngayon po ay isang true Christian talaga. At kausap ko po siya last week din. Continuous po ang aming communication. Kaya, yan pong second chance na yan, talagang hindi lang. Talagang totoong-totoo po yan. Hindi lang maybe 100 chance binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya, at hindi rin po natin masabi na sa Isaiah 28:21 po, ang judgment po ni God ay isang strange work. Kaya sinabi niya ditong cut it down. In conclusion po dito, bilang isang Christian today na sumusunod sa Panginoong Hesus, kailangan po nating mamuhay na punong-puno po tayo ng spiritual food. At yan po yung bunga. Tayo po yung fig tree. At ang bunga po ng fig tree nito ay spiritual fruit. Kaya nararapat po tayo na mamunga. Patuloy tayong mamunga, patuloy tayong maglingkod, patuloy tayong sumunod at unawain lahat at alamin ang lahat ng katotohanan tungkol sa Panginoon Diyos. Kung kailangan ko sa 2 Peter chapter 3 verse 9, yan po ang reference natin kung paano tayo kamahal ng Panginoon Diyos. Po, ang masasabi, kailangan natin na bilang isang kailangan nating mamunga ay lahat ng kabutihan.
sa Panginoon Diyos, sa ating kapwa, sa ating sarili, sa ating pamilya, whoever, ipakita natin ang bunga ng spiritual fruit na nasa ating kalooban. Maraming salamat po. Panginoong Diyos, lubos po kami nagpapasalamat sa gabing ito na naragdagan o natutunan namin ngayon tungkol sa isa mong parable, sa isa mong story na nararapat bilang isang Kristiyano, bilang sa panahon ngayon, dapat kaming namumuhay na punong-puno ng spiritual fruit sa aming puso, sa aming isip, upang mas lalo kaming mapalapit sa iyo, upang mas lalo ka naming makilala, at upang maibahagi namin ito sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Maibahagi rin namin ito sa aming mga kapatid na malayo sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Nawa, gabayan mo kami, turuan mo po kami. At lang lahat po ng ito ay dinadalangin ko sa pangalan ng Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Amen po. Thank you po. Amen, Kuya. Amen Thank you. po. Thank you po. Praise God. Amen po, Praise Kuya God. Edwin. Amen. Thank you po, Kuya Edwin. Salamat po, Kuya Edwin. God bless. Salamat. Thank Thank you you. po, Deacon Edwin. God bless po. God bless. Ganda, ganda.